maging matuwa sa mga sinihan. Kaya nga, talagang lahat ng mga special screening ng CCPC ni Icons, pinupuntahan mo. Yes. Siyempre, sa nung umaang December, na talaga naman napatunayan, kaya pa lang bumalik sa mga sinihan. So yan, yan. Maraming naniniwala sa advocacy mo at ang mga imperfection. So, mag-inisip mo. Salamat, June. Totoo yun. Sa totoo naman, I'm not really feeling that well today. Pero hindi pwede, hindi ko ito puntahan. Kasi, lalo na makita kayong lahat. Dahil ko, totoo yun. Dahil ko, nakaharapin ko, ito yung new generation eh. And if I may share with you, my children, parang ko na itong mga anak, sa tinagal-tagal ko na sa industriya, parang yung na akong nanay, and since tumagal ako ng more than 60 years in this industry, this is my payback time. Payback nito na gusto ko mabuhay ang mga dugo nyo para ma-appreciate nyo uli ang industry or ang movie industry. Kaya itong advocacy ako ngayon, gusto kong i-share sa inyo na sana mabuhay ko uli ang dugo ninyo na ma-appreciate nyo ngayon ang mga pelikulang magaganda at pumunta kayo sa mga sine, sama ng pamilya nyo, panoorin nyo ang magagandang pelikula, i-enjoy nyo, i-invite nyo, at the same time, you will learn and be inspired. Kasi, eto ang generation namin, kayo ang susunod na generation. And we are here to guide you. Yun ang advocacy ako ngayon. Inspiring our youth. Ang ganda, amin din na sinabi mo, it's payback time with this new generation. Pero kami din, nakakatuwa na kahit to, new generations, hindi mo to yung generation mo, pero nandito sila, na-appreciate nila yung katulad na yung anak. I love you! I love you! Thank you! Salamat po. Thank you. So nakakatuwa. Salamat, June. Thank you. And syempre, mahal ka ng lahat. Yan na yung ano ko, yan na yung bonus ko sa tagal-tagal ko sa industriya. In my own little way, if I can do something to be of help, lalo na sa movie industry, kung saan ako may utang na loob, nandito ako palagi. Please don't hesitate, just let me know. Basta kaya ko, nandito ako. At syempre, dahil sa balik mo sa fans, sa Gulmanes, nakakatuwa na ang mga anak nila, ako, iba may ako na sa tuwa, di ba? And still, Gulmanes sila. Thank you, June. Actually, ito nga ako na, di ba? Actually, ka-text kita, di ba? Ako Yes. talaga kaya gusto ko rin pumunta dito. May mga friends ako from Barcelona, Spain na talagang gusto pa rin magpa-picture sa'yo. Yes! Ikaw pa rin ang star for all seasons. Yes, salamat, Ang salamat. bongga, di ba? Pero ito, si Sir Ricky, yan, bago ko ipasa sa iba. Sir Ricky, ikaw ba, Sir Ricky, nakikita, kasi yung dedication ni Ate Dino, like now, she's not feeling well, but she came here, nakikita mo na rin ba ito sa yung dedication na ito sa, ang dami mo na GMA7, ang dami creative eh, ang dami mo nakakatrabaho. Nakikita mo rin ba yung ganito sa kanila, yung sipag, yung pagiging dedicated? Yeah, nakikita ko sa kanila. Pero gusto kong sabihin na sa generation namin, nakikita ko hanggang ngayon, gaya ni Lee, kanina, na-realize siya, dumating siya. Natuwa ako at na-surprise ako, hindi ako nagtaka. Parang inaasahan ko rin na, sabihin na ganun siya. Ganun kami nung yung ganung dedication. Thank you. Thank you, Nikki. Thank you, June. Salamat po. Thank you. Next question from the media is Kate Atahar from Rando Republica po. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. My question is for you and Miss Vilma and Sir Ricky. Kasi both of you are icons po, known not only for your talent, but also for your warmth and kindness. And bihira po yun sa mundo ng showbiz po mga dahil lamunin ang kasikatan. What keeps you down to it? Kayo po ba? Nasa lupa naman tayo. In the end, gusto naman sabihin nilang icon, nasa taas, stars na kami sa'yo. In the end, at the end of the day, lahat tayo katapos sa lupa. Lahat tayo kare-kare ng pangangailangan, kumakain, nagkaroon ng nagsiselos, nagpo-prostrate.
namumroblema bilang nanay at trabaho. So, pag bumalik na tayo lahat sa kanya-kanyang bahay namin, nakikita namin realidad, pare-pareho lang tayo ng lahat. Nagkaiba lang ng pinag-lala. So that gives me sa crowd. Gusto ko singin pa kasi hindi ko na ito kanina. At nakalimutan ko sabihin na sa anak. Nung kumita na malaki yung anak, at nagbigay ng bonus ni Sir Cinema, inabutan ako ni Vilma, actually Cruella yung sister niya, ng cheque na malaki. Parang tulong daw sa mga libreng workshop ko. Nag-bonus niya yun, and yet nagbigay siya ng share ng bonus niya sa akin. And I am sure, kung binigyan kami ng bonus ng Sir Cinema, kami writers, mas malaki kami yung binigay niya. Yes, sa bonus niya. So, yung ganun mga acts ng kindness na katrabaho sa industriya, that also keeps me, that keeps me grounded. That makes me feel na magkapantay kami din. Pare-pare kami mga tao. If I may, kasi po, nung nakuha ko yung bonus ng anak, si Rini kasi alam ko na that time, hindi siya madamot. Nagbibigay po ng libre na training sa mga gustong matutong sumulat. At aware ako doon because if I'm not mistaken, they told me, if I'm not mistaken, sabi sa akin na may tinatrain ng 20 na estudyante that time for free. It's just gusto lang niya na merong susunod sa apat niya. You know, and for that, I commend Mr. Ricky Lee. Kaya when I got my bonus, kasi siya naman ang scriptwriter ng anak. So when Star Cinema gave me my bonus, in my own little way, kung saan man ako, I gave a little token. I gave you, ito naman na yung parang suporta lang dun sa mga tinatrain niya ng libre na pagkain, pang-merienda, yun yun, and it came from the heart. Kasi, hinangaan ko rin yung ginagawa ni Ricky Lee na hindi siya isang madamot na writer. Dahil sinashare na libre yung talent na meron siya. Yun. So Ricky, thank you. Ang dami na ngayon na magagandang script pero aral lahat sa ating national artist kay Mr. Ricky. Ako naman, laging nakaapak-ang pa ako sa lupa. There was a time lumabang din ako There was a time nag-ego trip din ako na akala ko nun awardee akong best actress, di ba? Kaso nung nag-pelikula ko nun, nanalo ko ng relasyon, di ba? Grand Slam. Wow, nag-ego trip ako, wow. Grand Slam, si Dilma Santos. Ang next movie ko, Broken Marriage, Ishmael Bernal din. Nung first date namin, pinaarte niya ako. Pucha, minura ko ni Ishmael Bernal. Sabi sa akin, ano inaante-arte mo? Puro ka arte. Alam mo, because siguro, hype pa ako, drama to, nagdadrama ka, nagtatwingle yung mata mo. Sabi niya, kumiliyan ko, nagdadrama ka, sinasabi mo na matutituloy na parang isang laruan, pero yung mata mo, nagtatwingle. Ano, porque nanalo ka ng best actress? Akala mo magaling ka na? Sabi sa akin ni Ishmael Bernal. You know what he did? Pumunta ka sa toilet. Pinapunta ako sa toilet. Mag-jogging ka dyan. 15 minutes straight. Anak ng tatay talaga. Siyempre nahiya naman ako. Nag-ego trip kaya, twinkle mata ko Pagdating ko sa toilet, jogging. Parang uwisan, sinigip ako ni Direk Ishmael Bernal. Ano? Sabi ko, yes, Direk. Ano? Pagod ka na? Sabi ko, opo. Okay ka. Sit down. Take! Punya paglabas na eksena ko. Pagod na pagod ako. You know, so may mga times na hindi ka nag-ego trip ka. Pero at the end of the day, habang tumatakbo ang panahon, marirealize mo na ano lang yan, parte lang yan, but hindi yan ang totoong buhay ng tao. Kasi ang pinaka-totoo na tinatreasure ko sa buhay ko talaga ay yung pamilya ko. Yan ang totoong buhay. Kasi pag uwi ko, pamilya na yung kasama ko. Yun. Thank you very much. Thank you. Salamat din. Thank you, Kate. Ang susunod po natin ay ang entertainment editor ng Philippine Stars, Natalie Tumada. Natalie! Hello, Ate Lee. Hi, Natalie. Actually, first, yung question ko lang, how do you feel na the presence of young people, tas kilala ka pa, di ba? Alam mo, Natalie, I'm so happy. I feel so
month na ang kaharap ko lagi mga millennials, Gen Z, showing my movie, and yung mga questions na binibigay nila, tinatanong nila, you would feel the enthusiasm for them to learn and to know saan ka nanggaling, ano ba yung entertainment. And for that, sa akin, napakalaking fulfillment. Maybe because dun sa advocacy ako nga na payback time, gusto ko mag-share, gusto ko for them to know ano meron sa movie industry or sa arts. So, ngayon na kaharap ko ang mga millennials, talagang heaven. Kaya nga, even if I'm not feeling well, I'm here in front of you, sharing my experiences in the industry, na sana naman appreciate ninyo at maka-inspire sa inyo. Thank you, Natalie. Maraming salamat po. For Direct PKP, kasi yung tanong kay Ate Vico. Pero, sir, having worked with, the iconic Ate B, and having, being a national artist yourself also. Tapos ngayon, nabubuhay ulit yung National Artist Talks. Ate B, lagi ka doon top of mind. Everyone. So, Sir Ricky, what do you think? Can you just share your thoughts on Ate B as a future national artist? Well, parang bawal sa amin na magsalita about that kasi baka i-detect nila as endorsement. But I'd like to say na I really appreciate B, not just for her being B, kundi dahil ang dami kong nagawang pelikula sa kanya. Siguro 10 o 11 o 12. Simula nung unang enkwentro ko kay Vilma. Ang unang enkwentro ko kay Vilma actually, juror ako noong 1976, where pinapanalo namin yung Burlesque Queen. At naging controversial yun. Pero kami, bumoto talaga kami na Burlesque Queen, hindi namin natapat na si Vilma. Doon, yun ang unang kong encounter with Vilma. And after that, sila rin ako from Miss X to... Yes. Yeah, Dami. to Baby China. Baby China, with Maria. Applause, Oh, and grabe. so on. So, through the years, nakikita ko rin at lumalaki yung mata ko sa pagkama kasi mula sa simula, mas timapusay siya, iba pa rin yung nag-grow siya ng nag-grow. Yung nuances niya, yung galaw ng mata, yung silent na kanina, effective siya sa boses, hindi pang dialogue. Mahusay siya ng magbato. Mula pa simula, isa sa mga magandang kayo yun, mahusay siya magbato ng linya eh. Alam niya kung saan puputulin eh. Pero kung wala pa sa pelikula kanina, ang dami niyang quiet scenes, na nakaganon lang siya. Kuminsan sa akin, mas effective pa nga yung quiet scenes niya kanina. Kasi labas na labas yung character niya. And yet, hindi yung palabas eh. Kaluluwa niya yung pinapakita niya. Thank you so much, sir. Thank you, Natalie. Anyway, doon sa mga nagsasabi na we want you to be the next national artist, maraming salamat po from the heart. Maraming salamat. But you know, I truly believe na if it's meant to be, it will happen. If it's not meant to be, hindi pa. Ate B, thank you. Si Janice Adida, independent from Andulma. Hi, Ate B. Hi, Nice to see Janice. you again. Nice to see you. My question is connected to Natalie's question about the national artist title. Kasi, dahil dun sa dalawang movies mo, which is yung Anak and Beto Ang When I Met in Tokyo, parang ikaw yung binabansa ng patron ng mga OFWs or ambassadors. And yet, ngayon pinupush niya na maging national artist ka rin. So, ang nakakatuwa, Ate B, walang nag-object na maging national artist ka compared dun sa ibang na-nominate. I would mention names na lang. Baka maging malega ako sa mga fans, pero alam naman natin, di ba, na may mga nag-object sa ibang mga nominees. Pero sa'yo, full support ang lahat at tatanggap. So ang tanong ko, ano meron sa tingin mo si Ate B para ma-deserve mo yung national artist title? Although sabi mo, hindi na naman siya. Ganun in-expect. Thank you, Janice. Thank you for the kind words. Pero hindi kasi sa akin manggagaling yun. I mean, kung meron man, is yung mga tao nasa labas, thank you, Vicky, yung mga tao nasa labas na nakikita ako. So, again, if I may, every individual is different. So, maaaring magaling ako sa
sa iba, hindi ako magaling sa iba. Ganun lang yun eh, may kanya-kanyang taste. So, again, doon sa mga naniniwala, maraming salamat. Pero doon naman sa hindi, okay lang yun eh. Yun ang opinion nila eh, di ba? Pero naniniwala ako kasi, kung bukol, bubukol. Pag hindi bubukol. Ganun lang yun. Dami, salamat. Para po sa ating last question. Hello. Hello. Wala kayo. Hello, wala kayo Marinel Cruz ng Philippine Daily Choir po. What? Hello, can you hear me? Okay. Wala na po. Wala. Sige, nawala na yung microphone. Hindi! Last question naman ito eh, no? Yeah. Okay, dito na. Sige. Yan naman po ako. For atin, tatanong ko na po since, yun nga, bumalik na po kayo sa pag-artista. Tama po ba na bumalik na po kayo for good? Ano po yung mga upcoming projects na pwede nyo na po i-announce? And if ever, since you're saying na nasa payback na, pay forward na po kayo na time, open po ba kayo for mentorship? Like, meron na sa school. Sabi ko ni Sir Ricky na magaling po kayo sa mga dialogues. So yeah, so yung projects ko and if ever open po kayo for mentorship. Thank you. Sa mga projects naman, ganito po, ang modesty aside, meron akong mga script sa bahay. May mga tumawag na, may mga nagpadala ng script. So, pero kailangan po kasi at this age and time, hindi lang kasi ako po pwede yung basta-basta role. Alam mo yung gusto sabihin? I'm not getting any younger. Kung pipili rin naman ako ng role, yung babagay na sa akin. And at the same time, a role that will challenge me. Kasi kung may mga offers na, nandiyan yung script, meron akong vampire ako, meron akong teacher ako. Parang if I don't feel like doing it, unlike before, gagawin ko yan for money trip. Not anymore. Ngayon, I will do a film pag alam mo na it will challenge me as an actor. Kasi doon lalabas muli yung interest ko. So, sa ngayon kasi after when I met you in Tokyo, I chose that film. Meron sana akong gagawin but I chose that film. Kasi alam ko, bumagay yung script na yon na when I met you in Tokyo, kami ni Mr. Christopher De Leon, sa edad ko. So, I guess I must have done something good. Kasi modesty aside, I won naman. Di ba? So, medyo tama yung decision ko to do that film. Pero ngayon, parang depende muna kung babagay sa akin and it will challenge me. And ang naman, ano yun? Magtuturo ako ng acting. Hindi ko alam. Hindi ko, pero kung merong hihingi sa akin ng tulong, halimbawa kahit ano, what do you think, I really don't mind, I can help or I can guide. Ganun lang. Pero hindi naman ako nagmamarunong. Kasi kahit sabihin mo marami ka nang nakuhang Best Actress Award, that doesn't mean you're the greatest. Kasi you're only good as your last film. Magaling ka dyan, pero susunod talo ka. Pwedeng talo ka, pero susunod panalo ka. So, ganun lang yung timing na yun. So, given the perfect role, given the perfect script, good director, gano'n, I think yun na yung malaking challenge para sa akin. And kung makakatulong yan para makaguide ako ng ibang mga gustong mag-artista, I really don't mind. Nandito ako to support and help. Thank you. Okay. Ayan.